I am the might before the sword, the tremors in the spear shaft. I craft my ways from blazes of firestorms, absorb the failings of deadened ends to render the floors I dance upon. I am the spaces between applause, the roars of hearts running through heaven's halls. I breathe the thorns of light and silence, stall the course of cosmic riots. I am the glory of the giants Manaslu, Sagarmatha, watchmen of the Asian plains. They yield my name, made famous through the cries of albatross flocks, inflamed in Pacific fires. I am dressed in the spray of Nevada dunes, clothed in the shadows of Sahara caves. I am the light of lunar flames, fleshing the rains of Amazonia. I paint the trains of Antarctic quests, release dominion to desert Panthera. I authorize the remains of Aztec and Inca that bloom through the visions of mountain tribes. I ride the skylines, breathe the signs, ignite the paths of astronomy's eyes. I am the unheard, heard in the storms that burn on my words. I am the yearned for. I am the word. I emerge deciduous from the wetlands of your cries, rise through the moments you wake. I bring the dawns that shake the fevers from your remembrance. I am here. I am imminent. I am he who crosses the plains through which you strayed. Discover the parts extinction seared. I dust away the dried remains of tears, drain the lakes of your regrets. I wet the wells, till the soil, forsake the toil, quell the rages, sow the broken pages with my belief in you. I bring the you have never quite met. I am the desire that keeps your pillow wet. I am the heartbeat you seek when you chase after dreams. In the reachings and sighs you are looking for me. In the body touching body, it is me you seek. In the groans and the longings, it is me you seek. In the yearning dream, in the need to be seen. In the love me, it is me you seek. In the breath drop wonders, gasping hunger. In the touch of a stranger that makes you feel younger. In the books and the fables, in the this is me labels. In the is this me, is this me. In the hear me, say my name. In the touch me, find me, need me, find me. In the aching pain, in the love, the music, the beats, the taste, in the heat and the need for embrace. In the colour, the gaze, the meaning, the desire. In the flame of the voice and the spirit of the fire. When you cry for more, my name you weep. I am he who waits for you to reach. I reach for you and wait. When you lie half broken and awake, I am the watchman of your sleep. I wait and wait till the shakings cease. I am the truth they call release. When the darkness flares and starts to speak, I sculpt the shades of daybreak. It is me you seek. Moving in on me.
worship. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Yeah, oh God, you are who you are. Waymaker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, pag-ingat ng mga pangako. Diyos, walang katulad mo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad
Okay, so welcome po muli sa ating New Life Community Worship Service online or prayer meeting natin. Nakaka-enjoy po. Talagang nakakatuwa na sa ganitong kaparaanan patuloy tayong pinag-uugnay ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat tayo'y patuloy na binibiyayaan ng ating Panginoon ng buhay at kalakasan. Kaya ngayong gabi ay patuloy na tayo'y sama-sama dumulog sa ating Panginoon. Sige, tayo saglit na manalangin. O Diyos Ama na mabuti at makapangyarihan, kagalakan po at kalakasan ang kami manatili sa iyong presensya, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon na muli kaming magkatipon-tipon through online service, Panginoon, at nawa ang mga kasama namin na nanonood ngayon, nakikinig, ay maramdaman po nila ang presensya at pagsama mo, Panginoon. Tunay nga na napakasarap na maranasan ang iyong presensya sa aming buhay. Purihin ka, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, praise God. So, kamusta po, mga kapatid? Ano po? Talagang maari lang gabi-gabi tayo makapag sama-sama. Ano po? Yan, nakakatuwa. Lalo na kung doon sa sitwasyon ngayon, ano po, extend na naman at talagang hindi natin alam kung hanggang saan doon mag-extend, ano po. Pero wag na tayo doon magtuon kung hanggang saan ba ito kasi lalo tayong maiinip. Ano po, ang pagtuunan natin ay yung ano pa ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kumusta ka, kapatid? Ayan. Ano na ba yung mga prayer request mo na tinugon? Sana ma-share mo naman sa amin, ano. Ayan, sana doon sa mga comment sa ating panonood, ma-share mo naman ano ba yung nung nag-start itong COVID-19, itong lockdown na ito, itong ECQ na ito, ano na ba ang nasagot na panalangin sa iyo, ano. Ayan. Ano na ba yung mga tinugon ng Panginoon sa mga kahilingan mo. Ayan. Para sa ganon ay ating maipagpasalamat din sa Panginoon, ano, maging testimony sa atin. Ayan. So, purihin ang ating Panginoon. Ngayon ay yung maikli nating pagbubulayan sa salita ng Panginoon, matatagpuan doon sa aklat ng 2 Samuel, kabanatang 6, talatang 11 hanggang 16. Ano po. At ito ay tumutukoy sa presensya ng ating Panginoon. Yung 2 Samuel chapter 6, kung babasahin natin ng buo, ito ay tumutukoy doon sa Ark of the Covenant. Ano, doon sa Ark, kung saan itong Ark of the Covenant, sabi doon sa mga talata na ito ay ito'y tumutukoy sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Na nung nabawi nila ni David ito, dadalhin sana doon sa Jerusalem, pero nangyari along the way, habang daladala nila ito, ay medyo inaalalayan ng magkapatid, ano, na si Uza at saka si Ahio. Nasa unahan si Ahio at si Uza yung nasa tapat nung Ark of the Covenant. At sabi doon, medyo natalapid yung baka na may hila ng karton at muntik ng mabuwal, ano po. Pero inalalayan iyon ni Uza, at dahil doon si Uza ay namatay, at dahil doon nagtampo si Haring David, nagalit si David. Bakit pinarusahan ng Diyos si Uza? Dahil doon, sabi niya, ay anong gagawin namin? Paano ko iingatan ang iyong Ark of the Covenant? Okay, kaya nag-decide siya na dalhin doon sa tahanan ni Obed-Edom. Si Obed-Edom na ibig sabihin ay servant of man o lingkod ng mga tao. Okay, so doon dinala. At nangyari, sabi doon sa verse 11 hanggang 12, ano sabi dito? 3 buwang na natili roon ang kaban ng tipan. Imagine, 3 months, ano po, nanatili doon. So, anong nangyari nung nanatili doon yung kaban ng tipan? Yung presence of God, yung kapangyarihan ng Diyos ay inahan doon. Sabi doon sa verse 11, 3 buwang nanatili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom, isang hindi siya Israelita, at ang kanyang sambahayan. Take note, hindi lang si Obed-Edom, kundi ang kanyang buong sambahayan ay pinagpala ng Diyos. Nakaranas sila ng kasaganaan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos o ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Okay? Hindi pa man nakalalayo, nakaka-6 na hakbang pa lang ang may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang
baka. So ganito yung nangyari, ano po. So yun na nga, nando sa bahay ni Obed-Edom, binalita kay Haring David, sabi nung kanyang alipin, no, hari, ay tingnan niyo po ang tahanan po at buong sambahayan itong si Obed-Edom, o si Obed-Edom mismo ay pinagpapala ng Diyos, pinagpapala ni Yahweh. Okay? Pero nakita natin dito mga kapatid, hindi yon ikinainggit ni Haring David. Okay? Magkos, anong sabi doon? Nung ito'y ikinagalak ni Haring David. See? Tingnan niyo mga kapatid, ngayong gabi, tingnan natin ano ang idinudulot sa atin ng presensya ng Diyos. Ayan. Bakit mahalaga ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Okay? Si Obed-Edom, hindi siya Israelita, hindi siya isang Levita. Wala siyang koneksyon sa bansang Israel. Pero nung inilagak ang kabanang tipan na sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa kanilang tahanan, sila ay pinagpala. Ano po? At yung pagpapala na yon ay dumaloy sa kanyang buong sambahayan. Nung mabalitaan yun ni Haring David, yon ay kanyang ikinagalak. Okay? So, unang bagay na tinuturo sa atin ng mga talata na ito mula dun sa verse 11 hanggang verse 13, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kasaganahan sa pamumuhay. Ano po? Nagdadala ng kasaganaan sa ating pamumuhay. Okay? So, si Obed-Edom, inilagak for 3 months, pinagpala siya ng Diyos. Napakaikling panahon, pero pinagpala siya ng Diyos. Ano po? At yung kasaganaan na yon na kanyang naranasan ay ikinagalak ni Haring David. Ano po? Yan. Anong mapansin natin dito, mga kapatid, yung tugon ni Haring David doon sa blessing, doon sa pagsagana ng buhay at sambahayan ni Obed-Edom ay hindi inggit, kundi kagalakan. Ano po? Ikinagalak ni Haring David na pinagpala ng Diyos yung si Obed-Edom. Kaya sabi niya, for 3 months, masagana ka na, so kukunin na namin yung kabanang tipan na sumisimbolo sa presensya ng Diyos, sapagkat yun talaga ay para sa Jerusalem. Ano po? Kaya nga, kinuha niya yung kaban at dinala sa Jerusalem. Okay? So, kalalabas pa lang, sabi doon, naglalakbay sila, kalalabas pa lang doon sa tahanan ni Obed-Edom, at nakaka-6 na hakbang pa lang, siguro mga 6 meters ang layo, o kung gaano man kalayo sukatan nila noon. Ano po, yung hakbang, sabi doon ay feet yung layo. Ay pinatigil muna ni Haring David at sabi doon siya ay nag-alay sa Panginoon. You see? Ganun ang naging tugon ni Haring David. Kaya mga kapatid, napakasarap na talagang ang presensya ng Diyos ay maranasan natin sa ating buhay. Ano po? Kasi ang presensya ng Diyos, kapag naranasan natin sa ating buhay, talagang hindi mapipigilan yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos ang siyang makakaabot at makatutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa panahon ngayon, nung panahon na yon ay may krisis sa Israel. Ano po? Tingnan natin, nakakaranas sila ng kahirapan nung panahon na 'yon. Bakit nga po? Natatalo sila sa mga digmaan sapagkat ang kabanang tipan ng Diyos ay wala doon sa Jerusalem, doon sa mismong sentro ng kanilang bansa. At 'yun ay kailangang madala nila doon upang magtagumpay sila at upang ang pagpapala ng Diyos ay maibalik sa kanila. Kaya kapatid, ang isang sekreto dito para sa panahon ng krisis, sa gitna ng krisis, ay maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon, yung tinatawag na kasaganaan sa buhay. Ang una nating hanapin, ang una nating naisin, ang una nating pagsikapan ay maranasan natin yung presensya ng Diyos. Okay? Kasi kapag tayo may presensya ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng inggit sa iba. Okay? Hindi ka maiinggit. Si Haring David, nung mabalitaan niya pinagpapala yung si Obed-Edom, ikinagalak niya, hindi niya ikinainggit yon. Ano po? Kasi ngayong panahon na ito ng krisis, ang daming nagiging inggitero na tao. Okay? Ang daing naging mamboboso. Yan, bakit mamboboso? Yung mga naninilip. Yan. Sinisilip lagi yung nabigyan ng SAP, yung nabigyan ng amelioration, yung nabibigyan ng relief goods. Yun, sila, yung sarili nila ay hindi nabibigyan. Bagamat meron naman talagang nangyayari na ganun. Ano po? Pero ang punto po dito, mga kapatid, kapag ang presensya ng Diyos ay ating nararanasan, sinisigurado ko po sa inyo na yung kasaganaan, ano po, ay ating
mararanasan. Ano po, kapag ginag-uusapan ng kasaganaan ay hindi lang po ito tumutukoy sa material na bagay. Ano po? Tumutukoy ito doon sa kabuuan ng ating pagkatao, doon sa kabuuan ng ating kabuhayan. Ano po? Ano ba yung mga tinatangkilik natin? Ano po? Kasi ang presensya ng Diyos ay hindi naman natin nakikita kung saan. Ano po? Ang presensya ng Diyos, ito ay mararanasan natin at mismong ito'y makikita natin sa ating sarili. At pag ito'y nagmanifest sa ating buhay, ano po, ito'y dadaloy, ano po, palabas. Kaya nga sabi doon, si Obed-Edom ay pinagpala ni Yahweh at ang kanyang sambahayan. Ano po? So meaning, kapag ang presence ng Lord ay nasa atin, okay, nagsisimula ito doon sa leader, okay, nagsisimula ito sa puno ng sambahayan at ito'y dadaloy sa kanyang buong pamilya. Okay, so yun po ang unang pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Ano po, na tayo'y naisin natin ang presensya ng Diyos sapagkat ito'y nagdadala ng kasaganaan sa buhay. Kaya si Haring David ay hindi pa man nakalalayo. Ang ginawa niya, pinahinto niya at naghandog siya sa Panginoon ng isang toro at isang pinatabang baka, tanda ng kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. Ano po, kaya nga mga kapatid, hindi pa man siya binebless ni Lord si David. Ano po, nag-offer na siya sa Panginoon. Okay? Yun yung kasi yung prinsipyo ng para ikaw ay i-bless ni Lord. Okay? Sa panahon ng crisis, matuto tayong maghandog sa Panginoon, maglaan sa Panginoon, magsakripisyo para sa Panginoon. Okay, kung gusto nating maranasan talaga ang presensya ng Lord, ay tayo wag mag-atubiling maghandog sa Panginoon. Ano po? At kapag nakikita natin ang Panginoon ay nagpapala at tumutugon sa pangangailangan ng sinuman, tayo magalak sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Okay, so pangalawang bagay na tinuturo sa atin dito mula doon sa verse 14 hanggang 16. Sinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Imagine kung gaano karaming may dalang trompeta na yon. Ano po? Kung gaano sila nagsisiyawan. Ano po? Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David ay naglulundag sa sayaw. Nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Si David ay kaya nga tinawag siyang a man after God's own heart sapagkat napakalapit siya sa puso ng Diyos. Okay? Si David ay isang mandirigma, isang sa kanyang pagiging mandirigma, marami siyang napatay. Okay? Isang hari. Okay? At sa kanyang paghahari, siya ay nakagawa ng kasalanan. Pero yung kanyang puso, yung kanyang pagsumamo sa Panginoon ay gayon na lamang. Ibang klaseng sumamba si David. Ano po? Kaya nga ang presensya ng Diyos, mga kapatid, kapag naranasan natin, sabi dito sa mga talatang ito, magkakaroon tayo ng malaking kagalakan sa pagsamba. Okay? Hindi lang kasaganaan sa pamumuhay ang mararanasan natin kapag nasa atin ang presensya ng Diyos. Ibang klaseng karanasan yung ma-experience natin. Kasi David, nagkaroon siya ng malaking kagalakan. Ano po, yung kagalakan sa pagsamba. Kaya nga sabi doon, isinuot niya yung linong ephod. Ito yung isang kasuotan ng isang taong sumasamba sa Panginoon at siya ay nagsayaw. Sabi doon sa NIV ay he danced with all his might. Si David, sumayaw siya ng kanyang buong lakas. Ano po? Imagine yung parang sabi nga dito ay do sa ibang komentaryo, parang nawala na sa sarili si David do sa malaking kagalakan niya. Ano po, nakakita na ba kayo ng mga tao na gano'n? Yung sa sobrang tuwa, parang nawawala sa sarili. Ano po, pero si David, yung kanyang naranasan na yon ay dahil sa presensya ng Diyos. At dahil sa presensya ng Diyos na yon, okay, na-experience siya, nagawa niya yung mga bagay na hindi niya nagagawa dati. Ano po, yung siya ay magpuri, sumamba sa Panginoon, sumayaw sa Panginoon. Kaya nga mayroong nalikhang awitin dito na when the Spirit of the Lord is in our heart, I will dance like David danced. Okay? Ano yun? Yun yung si David ay sumayaw sa ating Panginoon. Ano po? At habang naglalakad, hindi lang si David, tingnan nyo po, mga kapatid, yung sinasabi sa mga talatang ito,
sinuot ni David yung at nagsayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Imagine yung dinudulot ng presensya ng Diyos, di ba? Hindi lang kay David, tamo si Edom nung pinagpala ng Diyos yung buhay niya, pinagpala din yung sambahay niya. Si David nung na-experience niya yung presence of God, okay? Sumayo siya sa Panginoon at yung kanyang mga tao naman na kasama noon, panahon na yon ay nagsisigawan sa tuwa. Tuwang-tuwa sila. Galak na galak at inihipan nila ang trompeta. Yon ay akto ng pagsamba sa ating Panginoon. At nung makapasok sila sa lungsod ng Jerusalem, si David ay naglulundag pa rin sa tuwa. Ano po? Naglulundag siya sa kasasayaw. Okay? Imagine yung tagal haba ng paglalakbay nila na yun. Si David, hindi siya napagod kasasayaw. Okay? Sapagkat yon ang kaparaanan ng kanyang pagsamba sa ating Panginoon. Sapagkat siya nagagalak sa kanyang pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, yun po ang sa panahon ngayon, para bang siguro miss na natin yung ating sama-samang pagsamba, yung praise and worship. Ano po? Sinubukan nyo ba sa inyong mga tahanan na nagpatugtog kayo ng praise, awitin ng pagsamba at kayo sumasayaw sa Panginoon? Ano po? Kaya kung nami-miss nyo kapatid yung ating tugtugan, awitan, sayawan sa ating bahay-sambahan, well, bakit hindi mo gawin sa bahay mo? Si David nga, habang naglalakad ay nakikinig siya at sumasayaw siya sa Panginoon. Siguro it's time for us na sa bahay natin, sa sarili natin, may cellphone ka, may pantugtog ka, magpatugtog ka dyan at ikaw mismo ay sumayaw ka sa Panginoon. Diba? Uso naman ang Zumba ngayon. Okay? So habang nag-iisa ka, imbes na patabain mo ng patabain yung katawan mo, ayan, bakit hindi ka mag-ehersisyo? At yung ehersisyo mo ay gawin mong paraan ng pagsamba sa Panginoon. Diba? Si David ay nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Nung papasok sa templo, naglulundag at nagsasayaw. Ayan, kung panahonan, hindi natin lang kung anong step yung sayaw ni David na yon. Pero siguro kung ito gagawin mo, natulungan mo na yung sarili mo, napalapit mo pa yung sarili personal mo sa Panginoon dahil ikaw ay sumasamba. Okay? Subukan natin mga kapatid ngayong panahon na ito. Ayan, na pag naranasan natin yung presensya ng Diyos, why not na gawin mo sa bahay mo to, sayawan mo ang Panginoon, sayaw ng pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po ba? At syempre, merong hindi matutuwa dyan. Okay? Tingnan mo dito sa verse 16. Nang siya'y madungawan ni Michal, na anak ni Saul, yun yung asawa ni David, yun yung iniregalo sa kanya ni Saul nung napatay niya si Goliath. Sabi doon, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ano po? Ayan, alam niyo mga kapatid, talagang sa panahon ngayon, hindi lahat ng tao na napiplease, kahit saan naman. Maraming tao talaga ang hindi mo mapiplease. Okay? Si David, asawa niya si Michal, pero hindi natuwa. Okay? Ano nangyari kay Michal? Pinarusahan siya ng Diyos. Hindi siya nagkaanak, naging baog si Michal. Bakit? Hindi siya natuwa doon sa ginagawa ni David na pagsamba sa Panginoon. Okay? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Tandaan natin ang hindi paniniwala at pagduya sa kapangyarihan ng ating Panginoon o doon sa ginagawa ng ating kapwa sa pagsamba sa Panginoon, iyon ay magdudulot ng kaparusahan sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya sa panahon na ito, pag tayo ay sumasamba sa Panginoon, huwag tayong mahiya. Ano po? Ito yung panahon na talagang kailangan nating ipakita ang ating personal na pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Instead na ubusin mo yung oras mo sa kung saan-saan, why not na magpuri ka sa Panginoon. Dance with the Lord. Okay? Diba? Sumayaw ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Si Michal, ano nangyari? Nabaog siya. Bakit? Hindi niya kinagagalak. Ano po? At ito nga nangyari sa atin ngayon, nasa gitna tayo ng krisis, ang daming hindi natutuwa. Ano po? Ang daming hindi nagagustuhan yung ginagawa ng ating Pangulo. Lalo ngayon, 'di ba? Yung under GCQ ay nung una sabi ay papayagan na yung religious activity. Ano po? Ayan, so pero nagprotesta ang maraming LGU dahil mapanganib nga naman 'yon. Dahil baka biglang magdumugan ng tao, mostly do sa mga mega churches. Ano po? Siyempre, mahaba-habang panahon na hindi nagkakatipon-tipon, ay papayagan, tsaka na dudumugin yan. Ano po?
Ayan, lalo na yung mga sabik na sumamba sa Panginoon. So, binawi yon at pinagbawal uli. Ano po? At marami talagang hindi nagustuhan yon. Ano po? At maraming ang simbahan ang tumutulig sa ating Pangulo. Sabi, hindi ba essentials itong religious activity, yung worship? Hindi ba ito essentials? Essentials po ito. Kailangan to. Ano po? Pero siguro ang talagang itinuturo sa atin ng Panginoon dito, yung ating personal na paglago sa Panginoon. Okay? Habang hindi uli pwede ang social gathering, yung mass social gathering, why not na tinuturuan tayo dito na tayo magkaroon ng personal na pagsamba sa Panginoon, sapagkat kapag naranasan natin ang presensya ng Diyos, mararanasan natin yung kagalakan sa ating pagsamba. Amen? Ayan, huwag tayong tumulad kay Mikal na imbes na magpuri siya sa Panginoon, imbes na matuwa siya doon sa ginawa ni David na pagsamba sa Panginoon, dahil ang pagpapala ay papasok na sa Jerusalem, sa kanilang tahanan, ay hindi pa niya ito nagustuhan. Ano po? Kagaya ng maraming tao ngayon, maraming hindi nagugustuhan sa ginagawa ng ating Pangulo. Ano po? Dito sa ating bayan, sa Mayhay, maraming hindi nagugustuhan sa ginagawa ng ating mayor. Hindi nagugustuhan yung mga ginagawa ng ating barangay. Hindi lang dito, sa lahat, sa buong bansa, ano po, natin, may mga ugaling ganon. Ano po, kapatid? Ang tanong sa iyo, ano ba ang talagang gusto mo sa buhay? Ano po? Kung naghahabol ka ng pagpapala, ng kasaganaan, katugunan sa iyong pangangailangan sa buhay, hanapin mo muna yung presensya ng Diyos. Maranasan mo yung presensya ng Diyos. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay magdadala sa iyo ng malaking kagalakan sa pagsamba sa Panginoon. Amen? So, ngayong gabi ay ito'y pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. Napakahalaga na maranasan natin ang presensya ng Diyos, sapagkat ito'y nagdadala ng kasaganaan sa ating pamumuhay, at pangalawa, nagdudulot ito ng malaking kagalakan sa ating pagsamba. Okay? Kaya kapatid, habang tayo nag-stay uli sa ating mga tahanan, hindi natin alam kung after May 15 o ano bang susunod, kung June o July tayo pahintulutan. Ano po, habang nahandito pa tayo, okay, so magpuri tayo sa Panginoon, sumayo tayo sa Panginoon. Ayan, ipakita natin yung ating pananabik na tayo talagang gusto nating magpuri sa Panginoon. Gawin natin ito sa grupuhan, sa inyong mga tahanan, sa ating mga tahanan. Ano po, talagang itong panahon na ito ay gusto ng Diyos na ang simbahan ay wala sa labas. Na gusto ng Panginoon sa panahon na ito, ang simbahan ay nasa loob ng ating tahanan. Tingnan niyo si Obed-Edom, dahil nahandun ang presence ng Lord sa kanyang tahanan, pinagpala siya at pinagpala ng Panginoon ang kanyang sambahayan. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya si David, gusto niyang pagpalain yung Jerusalem, kaya gusto talagang ipinasok niya, dinala niya yung Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. So, ganun din po mga kapatid. Ang presensya ng Diyos ay imbitahan natin sa ating buhay, sapagkat ito ang magdadala ng kasaganaan sa ating buhay at malaking kagalakan sa ating pagsamba sa ating Panginoon. So muli, sa ating lahat, sa inyong lahat, kasama nating nanood ngayong gabi, nakinig, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. At nawa ay tunay nga na maranasan natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Amen. Lagi nating tatandaan na seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. So God bless you all po. At tayo sama-sama sa ating pananalangin. Ano po? So ngayon po ay yung prayer list natin, pag-pray po natin yung ating bansa, pag-pray natin yung ating mga government official dito sa Laguna, kung kayo po saan man kayo naroon, ano po, ipag-pray po natin yung inyong province na kinabibilangan, ano po, yung city or municipality, pag-pray po natin yon. Dito pag-pray po namin yung aming mayor, yung mga barangay official, yung sub-distribution, ipag-pray po natin na talagang maging fair at maging blessing doon sa talagang mga poorest of the poor. And then yung iba na mga prayer request, ano po, merong isang nagchat-chakin kanina, si Perlando Moratillo. Ayan, so isama natin siya sa prayer. Ano po, kasi meron akong merong sa Facebook kanina yung COVID-19
ano ba yung pwede nating itulong, ano po. Ayan, nag-post ako na sino mang may kahilingang panalangin ay mag-chat lang, ano po. Ayun, at itong si Fernando Moratillo sa nag-pre-request, ano po. So salamat sa Panginoon. At ngayong gabi ay samahan niyo po ako, sama-sama tayong dumulog sa ating makapangyarihang Diyos. Sige po, tayo manalangin. O Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat, tunay nga na Ikaw ay kinikilala namin, na wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Salamat sa dakilang presensya mo, Panginoon, na nagdala ng malaking kasaganaan at pagpapala sa buhay ni Obed-Edom at sa kanyang sambahayan, at ito'y nagdulot din ng malaking kagalakan sa pagsamba kay Haring David at sa bansang Israel, Panginoon. At ito'y naging daan upang ang pagpapala mo ay pumasok muli sa bansang Israel nung panahon na yun, O Diyos. Lord, sa panahon na ito, kami magkakasamang dumudulog sa iyo. Kinikilala na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw yung omniscient, omnipresent, and all-knowing God. Walang nalilihim sa iyo. Ikaw ang higit na nakakaalam ng nilalaman ng aming puso't isipan, Panginoon. Sa oras na ito, Ama, sa lahat ng kasama kong nananalangin, saan mang sulok ng mundo, saan mang dako ng aming bansa, Panginoon, ang presensya mo po ay lumalaganap sa amin at nararanasan namin ito sa aming buhay sa ngayon. Salamat po, aming Ama, na kami po ay patuloy na pinag-uugnay-ugnay mo sa pamagitan ng social media, sa pamagitan ng teknolohiya na ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Maging ang mga tao sa likod ng teknolohiyang ito, Panginoon, pinasasalamatan po namin na sila, Panginoon, at aming panalangin naway patuloy pa silang makakreate ng mga programa na mas makatutulong sa mga tao, lalo na higit sa lahat sa iyong simbahan, Panginoon, sa mga kapatiran, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Aming pinapanalangin muli at tinataas sa iyo ang aming minamahal na bansang Pilipinas, Panginoon. Kami patuloy na nagtitiwala na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga hinirang at pinili mong bansa, at ito'y pagpapalain mo po, O Diyos. Ano man ang kinakaharap na problema, pagsubok na pandemic na ito, Panginoon, Lord, magtatagumpay ang Pilipinas, sapagkat ang bansang Pilipinas ay walang ibang Diyos kundi si Yahweh, kundi ikaw lamang, aming Ama. Walang ibang Panginoon kundi si Jesus, si Jesucristo lamang, at walang ibang tagapagligtas kundi ang aming Panginoong Jesus. Kaya salamat po, Panginoon, at patuloy naming panalangin, Ama, ang aming minamahal na Pangulong Duterte. Patuloy na pagkalooban mo siya ng wisdom and knowledge, yung nagmumula sa iyo, Panginoon. I-guide mo po siya ng yung Holy Spirit, Lord. Palibutan mo siya ng mga good advisor, Panginoon. At Lord, ang mga naisin mo ang mangyari sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, sa paglaban na ito sa COVID, Lord, naman yung pinapagawa mo sa kanya, maging sa bumubuo ng interagency task force, Lord, alangin po namin yung divine wisdom, yung knowledge, Lord, na nagbumula sa iyo, Panginoon, ang siyang kanilang maipatupad at mangyari dito sa aming bansa, Panginoon. Nanampalataya kami, Lord, na after May 15, merong malaking pagbabago, pag-decrease, Panginoon, ng mga nagpa-positive sa COVID, O Diyos. And we pray, Lord, na palakasin mo po ang immune system ng bawat Pilipino, Panginoon. Lord, sa aming pagsunod at pagdisiplina sa aming sarili at sa aming pananatili sa aming tahanan ay lumakas ang aming pananampalataya, pananalig at pagsamba sa iyo, Panginoon, sapagkat ito lamang ang susi upang lalong kaming magtagumpay laban sa COVID na ito, Panginoon. Kaya mula, Lord, sa aming Pangulo hanggang sa lahat ng namiminuno sa aming pamahalaan down to barangay level, Panginoon, Lord, yung aming mga national government agencies, Lord God, yung mga secretaries, Lord, ang aming DSWD, ang aming PNP, AFP, Lord, na nagtutulong-tulong, nagtutuwang, ang aming DILG, Lord God, lahat po ng sangay ng aming pamahalaan, Panginoon, from executive, legislative, and judiciary, Panginoon, Lord, bless them, Lord God, naway magkatuwang-tuwang ang bawat ahensya ng aming pamahalaan upang maging matagumpay kami sa paglaban sa pandemyang ito. At higit sa lahat, Lord, sa lahat ng ahensya ng aming pamahalaan ay kilalanin ka
Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na mabuti at makapangyarihan na siyang tutugon sa aming mga pangangailangan. Panginoon, salamat po at ang bansang Pilipinas ay pagpapalain mo, ang lahat ng namiminuno sa aming barangay, sa aming bayan, sa aming bansa ay pagpapalain mo, Panginoon. Lord, aming panalangin din po naway maging matagumpay, maging maayos at mapayapa at makatarungan ang pagdidistribute ng tulong na nagmumula sa aming pamahalaan, Panginoon, mula po sa iba't ibang ahensya ng aming pamahalaan, Lord, sa DSWD, sa DOLE, sa DA, sa DILG, Lord, na ito'y binababa sa mga mayor, sa mga barangay, Panginoon, mga governor. Lord, dalangin po namin na sa panahon na ito, ang tunay na nangangailangan po ang siyang mapagkalooban, Panginoon. At Lord, salamat dun sa mga unang nabigyan na nagkusang loob dahil naramdaman nila sa kanilang sarili na sila hindi karapat-dapat sapagkat meron silang kakayanan sa buhay. At nawa nga po, ito ang maging kaisipan ng sambayan ng Pilipino, Panginoon. Lord, aming sinasaway yung pong pagkagahaman sa salapi, Panginoon, sapagkat sinabi mo nga sa iyong mga salita, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan, Panginoon. Lord, naway magkaroon ng kagandahang loob ang mayang Pilipino, lalo na, Panginoon, sa pagtanggap nitong amelioration na ito, O Diyos. We pray, Lord, na yung second batch ay tunay nga ang mapagbigyan nito ay yung talagang karapat-dapat upang sa ganon ay maging Lord, maganda, Panginoon, at tunay na naabot ng aming pamahalaan yung kanilang layunin sa pagtulong. Salamat po, Panginoon. Lord, kami dumadalangin din po, O Diyos, doon po sa aming mga barangay official na tunay nga na nagiging pangunahing kasangkapan, Lord, doon sa pagdidistribute nito. Proteksyonan mo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila kasama ang mga kapulisan, kasama ang mga staff ng DSWD. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon, at ingatan din po, Lord God. Ganon din po, aming itinataas sa iyo, pinapanalangin ang aming Governor, Ramil Hernandez, lahat ng bumubuo sa sangguniang panlalawigan. Pagpalain niyo po sila at maging matagumpay sa kanilang hangarin sa paglilingkod sa aming lalawigan. Ganon din po, pinapanalangin namin ang aming minamahal na Mayor Jojo Clado, Panginoon, Lord, na ngayon po ay nakakaranas ng matinding stress at pagod, Panginoon, Lord, ano man yung haramdaman niya na dalahin kabigatan sa kanyang kalooban, sa kanyang kaisipan, Panginoon, hipuin mo po, abutin mo ng iyong kapangyarihang kamay ang aming punong bayan, Mayor Jojo Clado, at saan man siya naroroon ngayon sa kanyang pamamahinga, Panginoon, ay Lord, maranasan niya yung kapayapaan, kagalakan, Panginoon, at yung kapahingahan na kanyang hinihiling, O Diyos. At iparanas mo rin po yung kagalingan na kinakailangan ng kanyang katawan at sa kanyang pamamahinga ng ilang araw. Lord, ikaw pong magpapanumbalik ng sigla, ng lakas, ng kagalakan sa kanyang puso upang sa kanyang muling paglilingkod, Panginoon, ay Lord, maging matagumpay siya, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. At amin din pong tinataas sa aming pananalangin, yung pong mga iniwan niya na siyang mga ngasiwa dito po sa aming bayan, dito sa paglaban sa COVID, Lord, sa aming pambayang doktor, si Dr. Ivan Villarreal, Panginoon, yung member po ng task force sa COVID-19, Panginoon. Lord, yung mga barangay official, yung aming kapulisan, yung aming mga bombero, Panginoon, Lord, at iba pa na mga volunteer, bless mo po sila, Panginoon. Yung mga araw-araw ay hinakasangkapan mo upang magdala ng pagkain doon sa mga checkpoint, i-bless mo po sila, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, pagpalain mo yung aming mga backliners, Panginoon, yung aming mga magsasaka, yung aming mga manininda, Panginoon. Lahat sila na nagko-contribute sa patuloy na Lord, pag-abot ng pangangailangan ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Lord, bless them, Lord God, maging kanilang mga pamilya, at naway maging malayo sila sa sa banta, Panginoon, ng COVID, Lord God. Lalo na po yung aming mga magbibiyahe ng gulay na lumuluwas, Panginoon, na tinataya nila yung kanilang kalusugan, Panginoon, upang mahatid yung kanilang mga produkto. Pagpalain niyo po sila, maging yung aming mga manananim doon, Lord, saan mga dako sila dito sa aming bayan, pagpalain niyo po yung kanilang mga pananim, Panginoon, magbunga ng sagana upang sa ganun maraming mapagpala dito sa aming bayan. Lord, dinadalangin ko rin po, Lord, yung itong tao na to, hindi ko siya kilala, subalit
ito yung kanyang kahilingan, naway matugunan po yung pangangailangan ng kanyang pamilya, maharap nila na may kalakasan yung kanilang mga pangangailangan. Kaya Lord, dalangin ko po itong si Perlando Moraltillo, yung siya at ang kanyang pamilya, ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, Ama, ay ikaw po ang tutugon, O Diyos. Tingin mo yung kanyang panalangin, Panginoon, naway kung may pangangailangan siya sa buhay, masumpungan niya yung kasapatan, magpapadala ka ng mga tao na abot sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. At higit sa lahat, yung pangangailangan spiritual niya at ang kanyang kasambahayan ay maranasan niya, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang sa New Life Community Christian Fellowship. Lord, patuloy na bless mo yung aming mga kapatiran at lalo na po, Panginoon, yung pong mga nagtatrabaho, nawa Lord, makabalik na nga po sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon, at matugunan po yung kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko po yung patuloy na kagalingan kay Kuya Rocky Montiiro. Nananampalataya kami na yung bato doon sa kanyang abdo, wala na ito, Panginoon, natunaw na ito at hindi na niya kinakailangang magpa-opera sapagkat ikaw ay naghimala na sa kanyang buhay. Maging kay Ate Pearly Pabruada, pinapanalangin po namin siya na siya magaling na, Panginoon, at sa mga kapatiran po, kung merong may sakit karamdaman sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, sila ay panigaling mo na, Panginoon. Maging yung mga kapatid po namin, mahal sa buhay, na nasa Bulacan, nasa Novaliches o sa Caloocan, Panginoon, sa Pasig, sa Quezon City, sa Valenzuela, saan mang dako sila naroon, O Diyos, ang pagpapala, ang pag-iingat mo ay maranasan nila, O Diyos. Salamat po, Panginoon, maging ang mga mahal namin sa buhay, kapatiran na nasa ibang bansa, nasa barko, Lord, saan mang sulok ng mundo sila naroon, O Diyos, ang pagpapala at pag-iingat mo ay maranasan po nila. Dalangin din po namin, Lord, yung sa New Life Community, yung mga youth, Lord, dalangin po namin yung kanilang plan na ma-organize, lumawak pa yung kanilang connection. Lord, i-bless mo po ito, Panginoon, at nawa nga po ay ang layunin mo sa buhay ng aming mga kabataan ay patuloy na mangyari, Panginoon. Tunay nga na, Lord, ang New Life Community Christian Fellowship ay patuloy na paggamit mo upang ma-share, maibahagi ang iyong mga salita saan mang dako ng mundo, saan mang dako ng aming bansa, through social media o saan mang kaparaanan. Salamat po muli, aming Ama. Tunay nga po na ang kapangyarihan ng yung banal na Espiritu ay maranasan po namin sa aming buhay. Sa iyo po muli, Ama, ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so praise God. Muli po, mga kapatid, kayo po aming nayahan sa Sunday, yung ating Sunday worship service. Ano po, at sana ay patuloy nyo kaming samahan sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ano po. So muli po, ako po si Pastor Vic Go Cruz, na nagsasabi na tayo ay mahal ng Diyos. Ano po, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa atin, kaya sumampalataya tayo sa Kanya. Ano po, si Jesus ay tapat at sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya tayo magtiwala sa Kanya sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng ating Panginoon.